Mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng mga otoridad sa mga simbahan para sa Misa de Gallo. Pero ang ilan sa mga deboto pinili na lamang munang mag-online mass para makaiwas sa virus. Si Sue Jin Kim sa detalye. Tradisyon na ng mga Katoliko na magtungo sa simbahan tuwing bisperas ng Pasko. Dito kasi ginaganap ang Misa de Gallo, ang panghuling misa bago ang pagpasok ng araw ng Pasko. Every 24 po kami nagsisimba ng midnight, and then sa 25 ng morning, diretso na po kami sa mga pamasko ng mga bata po. Yearly po kasi nagpapasalamat kami sa biyayang natatanggap namin, and then sa good health sa mga hindi pinapabayaan yung mga anak ko po. Ang Basilica Menor at Kalakhang Katedral ng Kalinis-Linisang Paglilihi o Manila Cathedral ang isa sa mga puntahan ng mga Pilipino sa makasaysayang Walled City o Intramuros. Bagamat may ilang daang Pilipinong personal na nagtungo sa simbahan para makinig sa homily ni Manila Archbishop Cardinal Jose Tagle, mas marami pa rin ang piniling pakinggan na lamang ang misa online para masiguro ang kanilang kaligtasan laban sa pagkalat ng virus. Nasa 44,000 tao ang sumabaybay sa kanilang livestream. Ganun pa man, mahigpit pa rin ang security sa loob ng Plaza Roma para matiyak ang katahimikan at kaayusan ngayong pagpasok ng Pasko. Bawat poste ay may nakaistasyong tauhan ng pulisya at may mga nakamobilize din na mga patrol sa mga daan sa loob at labas ng Intramuros. Mahigit 400 taon nang nakatayo ang katedral. 3 Santo Papa na rin ang nagmisa rito kabilang sina St. Paul VI noong 1970, si St. John Paul II noong 1981 at si Pope Francis noong 2015. Ang Misa de Gallo ay taunang tradisyon na ng mga Katolikong Pilipino. Ito ay simbolo ng kanilang pananampalataya sa Panginoon at nagiging daan rin para tumibay ang pagsasama ng isang pamilya. Since pinalaki kami ng parents ko, mother, father ko, talagang Catholic kami. And then, hindi na namin talaga sinurrender yung pagiging Catholic namin sa ibang religion. Ay yung kasi yung pinaka yung faith namin, saka yung sinasabi na turo sa amin na magulang namin na maniwala. Ang saya, napakagaan, ang ganda ng pakiramdam, at saka napipil mo talaga ang Christmas ngayon. Habang ang pagdiriwang at pakikinig sa misa ay ginagawa na ng mga deboto bilang paraan para magbigay pasasalamat sa lahat ng mga biyayang kanilang natatanggap, ginagamit rin ito para ipagdasal ang iba't ibang mga hiling. Ang pagdadasal ko yung parati tayo magiging, lahat tayo healthy at saka talaga gabayan tayo araw-araw ng Panginoon. Para naman kay Raver na isang grade 11 student, jowa ang kanyang panalangin ngayong Pasko. Tradisyon na po talaga ng isang Pilipino na magsimba tuwing Pasko. Sana maisip niya, eme lang. Good health ng family, tsaka being successful. Ngayong selebrasyon ng kaarawan ni Kristo, lagi nating tandaan na magmahalan at magbigayan. Sue Jin Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.